Sa darating na halalan, pipiliin ko mga matitino. De Angelo Bam Aquino, Kiko Mendoza Espirito, Brosas at Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. 1, 2, 3, hello ICC, pasok na kayo dali. Wag papatay-patay, baka tumakas si tatay. DDS ni Duterte, di na mapakali. Sila ay mayayari dahil bagsak na kanilang hari. Sa pagpili ng kandidato, maging matalino. Isipin ang hinaharap, wag iboto ang mga kurap. We respect our Muslim brothers, not only in the Philippines, but all over the world. Ramadan na naman mga kababayan, at tayo po'y rumirespeto sa kanilang paniniwala. We join our brothers sa kanilang tradisyon at paniniwala. At tayo po'y rumirespeto dito. I would like to make a reaction on our Vice President's message to our Muslim community in the Philippines. Sara Duterte has a message, and it's all about peace and forgiveness, mga kababayan. I would like to shout out all of you, my viewers, and thank you as well for your support to my small channel. Maraming pong salamat sa inyong panunood at pagsuporta sa atin pong maliit na channel. Sana po'y patuloy po ang inyong panunood at pakishare po sa inyong mga kaibigan para po mapalaki po natin ang ating panawagan. Sara Duterte's message on Ramadan, pray for peace and forgiveness. Vice President Sara Duterte has called for prayers for peace and forgiveness as the Muslim community started the holy month of Ramadan. Duterte extended her Ramadan greetings in a video posted on Facebook, citing the importance of faith and resilience during this fasting month. And she said, as we mark this holy month of fasting for Muslim Filipinos, we are all called to reflect on the values of sacrifice and obedience as cornerstones to a path leading to enlightenment and grace. I urge our Muslim brothers and sisters to help us pray for peace and forgiveness as we navigate every adversity we face in our personal lives as a nation. Duterte also shared a vision of hope and inclusivity for all Filipinos. She stated, may the spirit of Ramadan guide your prayers and reflections while we look forward with profound hope and optimism to an inclusive and dignified future for Filipino people. So ito po, ang mensahe, napakaganda. Ang mensahe ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Prayer for hope and forgiveness, mga kababayan.
prayer for peace. Yan. And she was urging our Muslim brothers, mga kababayan, na ipagdasal daw ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan. Para po sa akin, it is not enough ang pagdarasal. Although ito po ang number one, but it is not enough. As a government official, dapat ang ating pong mataas na opisyal ng gobyerno, dapat maging halimbawa po sila. Maging magandang halimbawa, mga kababayan. It is not enough to say na ipagdasal natin. Dapat tayo mismo ang magsimula, magpakita, maging isang magandang halimbawa sa mga taong bayan. Kung ang kagustuhan natin ay ang kapayapaan, dapat tayo ang manguna. Dapat hindi tayo ang nangunguna sa paninira sa gobyerno. Dapat hindi tayo ang nangunguna sa pangungontra sa gobyerno. You know what, my dear friends? Mula po nung lumabas, nagsalita ang ating Vice Presidente at nagmura sa publiko. Nung siya po ay nagbanta, nagmura. Mula po noon, nawalan po tayo ng respeto sa ating Vice Presidente. At ang lahat na po ng kanyang sinasabi ngayon ay nakakasakit po sa tenga, mga kababayan. Hindi na po kapanipaniwala ang kanyang mga pronouncements, mga kababayan. Parang pakitang tao na lang po. Dahil lumabas po ang kanyang tunay na colors, ang kanyang pag-uugali, inilabas niya po. Dapat man lang sana nag-iwan siya para respetuhin ng mga Pilipino yung kanyang pong pananalita na masasama in public. Ang dami pong nakikinig. Even the youth of the land. Nawalan po tayo ng respeto sa kanya. Kaya yung pong mga mensahe niya pong mga kagaya nito, abay, wala po, hanggang sa ano lang po yan. Hanggang sa mga messages na isinulat, hindi galing sa puso, hindi tagus sa puso. Para po sa akin, walang sinseridad, mga kababayan. This is like double standard, mga kababayan. Lagi ko pong sinasabi, kahit gaano man kagaganda ang sabihin mo, kung ang iyong mga actuations, ang iyong aksyon, ay wala sa iyong mga sinasabi, wala rin, mga kababayan. Hindi ka paniniwalaan ng mga tao. This is a clear double standard, mga kababayan. Maliwanag pa po ito sa sabaw ng pusit. Napakaganda ang kanyang delivery ng kanyang mensahe. Pero ang tanong, galing ba ito sa puso? Iyan bang talagang nararamdaman mo? Bakit iba ang iyong mga gawa versus sa iyong pinagsasabi? Dapat ang mga government officials rinirespeto. Dapat hindi ka nagmumura. Dapat maayos ang iyong pananalita. Pero bakit? Bakit ang sama mong magsalita sa mga tao kontra sa iyong mga kulig sa gobyerno? Dapat, kung gusto natin ng kapayapaan or peace, dapat makipagtulungan na lang sa gobyerno. Dahil sa ating mga pangarap na tayo ang makapwesto, mabalik sa pwesto at poder, kaya nag-iiba ang ating pakitungo sa gobyerno. Kaya tayo ay lumalaban sa gobyerno. Dapat hindi ganyan. Patapusin mo muna ang nakaupong liderato.
At if you have plans in the future, saka mo ibuhos ang iyong pangarap na makapwesto sa Malacanang Palace. Hindi ngayon. Ito pa ipagpapakita ng pangungontra sa gobyerno. Lagi siyang kontra sa gobyerno, sinisiraan ng gobyerno. Ang kanyang mensahe sa Ramadan, which is about peace, nawawala po. Hindi po maniniwala ang taong bayan kung ang mismong kanyang gawain ay hindi po naaakma sa kanyang message. Mga kababayan, this is a clear double standard, inuulit ko. Dahil ang kanyang sinasabi ay taliwas sa kanyang mga ginagawa. Ang pangungontra sa gobyernong Marcos, mga kababayan. Dapat makipagtulungan ka na lang. Hintayin mo ang pagkakataon na may tsansa kang tumakbo, lumaban. Sa ngayon, dapat gawin mo ang tama para sa bayan. Hindi yung puro salita na kulang naman sa gawa. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon ang ating maikling reaksyon. Marami pong salamat sa inyong panunood. Sa ating pong mga Muslim brothers sa buong Pilipinas, Ramadan Mubarak. Syukran.